Ito nga pala yung tinatawag nilang Marilaki ng Bulacan, itong BRT. Ay, wala, tuyo. Kukunti yung tubig. Ang ganda ng tulay na to ngayon. May harang pa siya. Ah, bakal. Bakal yung tulay. Yeah, banking. Okay, magandang umaga. So, andito pa rin tayo sa Norsagaray, Bulacan. Dito ako nag-overnight kagabi. Hindi na ako umalis. Dito na ako natulog. Tapos, paalis na din tayo maya-maya. Babiyahin na ulit tayo. So, ang ganda nung ano nila dito. Nung spot nila dito. Ang ganda nung ilog, ang linis. Tapos, ayun nga. Sobrang ano, ganda nung lugar nila dito. Kaya sulit. So sa mga hindi nga pala nakapanood nung vlog natin nung nakaraan, yung ilog na to dito sa may Holcim, dito sa may Norsagaray, Bulacan. So yung pinag-estayan natin na cottage dito is yung Kaenting Cottage. Ayan, dito yan sa may ano na to, tindahan na to. Tapos meron sila ditong mga pinapa-rent na mga inflatable. May mga pangbata, tapos meron mga pangmatanda. Tapos ito yung pinaka mga cottage nila dito. Itong part na to. So marami silang mga cottage dito sa may tabing ilog. Pagbaba lang ng tulay. Pagkatapos meron din dito mga cottage sa may taas. Alam ko magkaiba ng rate yan eh. Yung cottage dito sa may ilog, tapos cottage dito sa may taas. Tapos ang laki din ng parking nila dito. Doon hanggang dito. Tapos pwedeng mag-tent dito. Tent pitching. Tapos duyan. Ayan. So may mga nakapark dito mga sasakyan. Dito yung parking ng mga motor. Eto sa pinagparkingan ko. Tapos dito ako nagduyan. Dito ako natulog kagabi. Ayan. Eto nga, may tindahan nga sila dito. Kapag kailangan nyo ng pagkain, pwede kayong bumili ng pagkain dito kila nanay. Ayan. Siya yung asawa ni Tatay Enteng. Tapos mga anak nila yung mga staff dito. So kung gusto nyo itong puntahan, ayan, lalagay ko sa screen yung pinaka page nila. Tapos pwede nyo silang kontakin. Sa ibang mga informasyon pa dito sa cottage, kapag magre-rent kayo, pero pwede rin namang hindi kung maliligo lang kayo. Pero kung magre-rent nga kayo is 300 to 400 kapag weekdays. Pagka weekend, 500 yung cottage nila dito. Pero malaki na rin yung cottage na yun. Tapos 150 per head kapag mag-overnight naman kayo. So kung marami kayo, mas may discount sila na binibigay sa inyo. Pero kung magte-tent naman kayo dito overnight, pagka magre-rent kayo sa kanila, meron sila mga pinaparentahan dito. Yung good for 2 packs is 300 pesos. Yung 4 packs naman is 450 pesos. Tapos yung malaki nila 8 packs 600 pesos. Tapos tent pitching, kung may dala kayong tent, 100 pesos lang para sa tent pitching. Tapos yung floating cottage nila dito, meron sila dito sa may ilog dito, 1.5 kasya mga 16 katao, depende sa size ng mga tao. Pero malaki yung ano nila, yung floating cottage nila. Tapos may free pa na 4 na life vest. Tapos kapag mag-rent naman kayo ng life vest na hiwalay, 50 pesos kada isa. Tapos no helmet, no entrance dito sa loob. Tapos no life vest, no swimming. Ayan, para sa iba pang mga impormasyon, kontakin nyo lang yung page na to. Ayan, nasa screen natin, itong Kaenting Cottage. Tapos may number sila dyan. Ayan, tanong nyo na lang yung ibang mga impormasyon dyan para alam nyo pagpunta nyo dito.
papunta naman tayo ngayon ng DRT. Mula dun kila Kaenting Cottage, dun sa resort na pinaliguan natin, 30 to 40 minutes lang, mararating natin yung pinaka-arko ng DRT Bulacan. Welcome to Angat, Bulacan. Kaya rin ng Norsagaray, dadaanan natin tong Angat. Tapos saka lang tayo maano dun sa papunta ng welcome ng DRT. Okay, andito na tayo sa may papasok ng DRT Bulacan. Eto na yun. Mukhang nawala na yung mga pailan-ilang mga ano dito, mga sira mukhang inaspalto na. Eto, medyo ano lang yung asfalto na to, pero at least ayun ayun sa kabila meron, may sira. Pero parang kumonti. Dati parang napakaraming mga sirang ano dito sa may bungad na to. Tapos yung dinaanan natin doon, mas okay na din yung pagkaka-asfalto doon. Ayun mukhang nawala na yung mga ano talaga dito, yung sobra lalaking mga lubak. Mukhang lalong pinapaganda tong ano ayun, meron pa rin pa ilan-ilan. Ewan lang natin dito sa may party dito sa may harap. Wait nadaanan pa rin tayo mga pailan-ilang mga ano dun sa bungad, mga lubak-lubak. So hindi pa rin masyadong ayos yung iba pala, pero kaya naman, maayos-ayos naman. Tingnan lang natin dito, mukhang may inaayos ditong bagong ano dito to sa may tulay. Sa may ilog, parang may bago dito, may nakita ako sa ano, parang inaayos yung pinakatulay. Ayun meron nga kulay dilaw na pintura, pininturahan nila. Tingnan natin. Tapos parang may harang na yung tulay. Ayun so kaya lusot ng tulay na to. Tingnan natin. Kaya lang mukhang hindi masyadong ano yung ilog, kasi nga summer, kaya medyo mababaw yung ilog. Yun lang, bawal yata tumambay sa may ano, sa may ibabaw, kasi medyo makipot yung ano, yung tulay. Silipin lang natin to saglit. Yun ito yung tulay. Ang ganda ng tulay na to ngayon, may harang pa siya. Ito yung ilog mababaw yung tubig. Bakal yung tulay. Ayun ganda, ayos to ito pa yung pinaka ano, kabila ng ilog. Boss, ano yung lugar na yun, yung patawid dito? Baybay Laog. Baybay Laog. Ano yun, parte ng Angat? Okay, salamat. Ayun, Baybay Laog pala yung part na yun. Ganda ng tulay dito ngayon mas pinayos nila. Tapos may solar din pala. Ayun solar pala yan, ilaw. Okay yung tulay na to ngayon, pinayos nila. Okay, andito na tayo sa may welcome arc ng DRT Bulacan. Ayan, medyo maraming tao dito ngayon, linggo kasi. So kaya kung mapapansin nyo, maraming tao din dun sa resort kila Kaenting Cottage, dun sa Norsagaray. Kasi nga walang pasok kahapon, Sabado, tapos linggo ngayon. So, hindi pa yan ganun karami, mas marami pa yan pagka ano, ewan ko lang dito sa banda dito, baka nasa loob na yung iba, kasi medyo patanghali na rin to ng konti Daan muna tayo dito sa ilog.
Ito. Dito yung nag-trending nating video sa FB. Tingnan natin kung may tubig. May truck. Bakit may mga truck? Dito yung papasok na yun. Ay, wala. Tuyo. Kukunti yung tubig. Yun o. Eh, tsaka nawala yung cottage ni tatay. Ay, yung pinakakubo. Cottage na lang natira. Walang tubig. Kakaunti. Summer kasi. Tuyo talaga yung ibang mga ilog dito sa DRT pagkagatang summer. Puro truck yun nandito ngayon. Naglilinis yata sila. Yung mga truck nila oh. May cottage si tatay sa kabila sa tapat na yun. Walang tubig. Balik na tayo. Ito nga pala yung tinatawag nilang Marilaki ng Bulacan, itong BRT. Dahil sa ganda ng mga kakalsadahan dito, tsaka yung mga kurba-kurbada, kaya tinatawag ng iba to na Marilaki ng Bulacan. Kasi pagpasok mo talaga dito sa loob ng DRT, napakaganda na ng mga kalsada. Ayan, makikita nyo, asfalto yung kalsada, magaganda yung mga kalsada dito. So ano lang, napagkukumpara lang nila. Pero syempre Bulacan pa rin to. Kumbaga natawag lang nila na Marilaki ng Bulacan dahil sa pagkakahawig. Parang sa tao nga, di ba? Kaya tinatawag minsan, uy, kahawig mo si Piolo, uy, kamukha mo si ganto, ganyan. So parang ganun lang din. Pero syempre iba pa rin talaga to. Bulacan to eh. Hindi ito yung Marilaki, di ba? Nababanggit lang ng iba no Marilaki ng Bulacan. Pero yun nga, syempre kung ano pa rin yung pangalan nitong lugar, yun pa rin yung mas okay na itawag natin. Alam ko may mga kalsada dito na inayos. Mas inayos yung ibang mga part. Tapos mga bagong asfalto. Kaya mas gumanda yung ibang part dito. Although magandang kalsada naman talaga yung iba dito. Tingnan natin sa part pa dun kung gaano kaganda yung ibang mga part dito ng mga kalsada, para makita nyo din dun sa mga hindi pa nakakapanood, para makita nyo tong ano, DRT. Pero may ibang part dito 2 lane kabilaan eh. Ito na yung ibang mas gumagandang part pa dito ng kalsada. Dito na sa may parte ng Kamatsile or lagpas ng Kamatsile. Etong pataas ng konti na to, ayan, medyo lumuluwag na yung mga kalsada dito. Kaya mas masarap na magpatakbo dito kasi malawak na. Oh, di ba? Ganda ng kalsada dito. Nalililiman pa ng mga punong matataas. Hindi nga lang asfalto dito sa part na to, pero dun sa mga part dun, maraming asfalto na parte dun papunta ng Vigo Hills. Luluking mo dito sa kaliwa, ayan o. Tatanaw mo na yung mga ibang part ng bulubuldukin dito sa DRT. Sa may gawin ng Sierra Madre, Corbada, o diba? Yan lang, may kambing. Habang papanik ka ng papanik dito, mas paganda ng paganda yung mga makikita mo o yung mga madadaanan mo. Ayan na asfalto oh. Kaya enjoy na enjoy yung mga riders dito eh. Oh, mahaba yung part na to ng asfalto na to. Tapos may mga kurba-kurbada.
Di ba? Ang haba niyan. Ganda nung kalsada. Sino hindi mag-i-enjoy dito sa kalsada na to? Di ba? Kaya maraming pumapanik dito eh. Yeah, ranking. Hindi lang mag-overshoot dito. Woo! Sarap. Mga galing na yun dun sa taas, mukhang pababa na yung mga yun. Ingat lang nga kayo dito sa mga ganito, yung mga lupa, dahil sa mga dumadaang mga truck, may mga laglag na lupa, pwede kayo madulas dyan, kaya ingat kayo dyan. Okay, andito na tayo sa may Pasapang Bulak. Dito yung papunta ng Mount Brigino, sa may taas dyan. Diyan yung may 360 view sa may Toktok. Tapos may camping site sila doon na maganda. Ayan. Siyempre bukod sa magandang kalsada dito sa DRT, marami dito magagandang mga bulubundukin dyan sa mga gilid-gilid natin dyan. Kasi nga ito, malapit to sa, kumbaga, sakop to ng Sierra Madre. Kaya napakarami magagandang mga dito, sa bundok dito. Siyempre hindi mawawala yung mga falls, mga magagandang ilog, mga kuweba or cave. Ayan. Kaya marami kayong pwedeng pasyalan dito, puntahan dito sa DRT, sa mga hindi nakakaalam, at sa mga bagong nanonood lang dito sa mga video natin. Ganda ng mga bundok dyan sa gilid, Pinagpala talaga yung Bulacan sa ganda ng mga tanawin dito.